Merong iilan sa atin maaring nakakaranas ng sakit at karamdaman. At meron naman na ito ay bigla na lang dumating. Hindi natin ito maiiwasan. Ngunit huwag tayong manlumok dahil lagi kong sinasabi na ang Diyos natin ang siyang ating higit na manggagamot. Mga awit, chapter 103, verses 2-4. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Purihin po ang Diyos sa banal na salita na ating binasa. Katulad ng aking sinasabi, na kahit tayo ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, palagi nating tatandaan na meron tayong Diyos na nagpapagaling. Ngunit sa buhay natin, kailangan natin siya bigyan lagi ng papuri. Katulad ng ating binasa sa unang verse. Si Yahweh ay papurihan. Amen. When we always worship God, we always acknowledge that He is God in our lives. Amen. That apart from Him, we can do nothing. Nagagalak po ang ating Panginoon. Hindi natin naiiwasan ang mga sakit, lalong-lalo na kung tayo ay nakakaedad na. Amen? But always remember that any kind of diseases, the Lord can heal you. And there is a good news. Lahat ng kasalanay, Kanya'y pinapatawad. Minsan, hindi maalis. Tinatanong natin ang ating sarili, bakit ko ba nararanasan ito? Galit ba sa akin ang Lord? Or meron ba akong nagawang kasalanan? Let's admit that sometimes what we are facing is the consequence of our wrong decisions in our lives, our lifestyle. Maaring tayo inabuso natin ang ating mga katawan. Amen. Pero meron namang natural lang na dumating kusa. Now, sabi dito, anumang sakit, kinagamot niyang lahat. Yes, that is true. Dahil ako mismo ay buhay na patotoo kung paano ako pinagaling ng Diyos. Sabi dito, sa bingit ng kamatayan, ako ay niligtas. Halos ako ay mamatay sa naranasan kong hirap nang ako po ay nagkaroon ng sakit during COVID 2020. Kasagsagan ng COVID, hindi ako makahinga sa aking pneumonia. Sabay-sabay, diarrhea, lagnat, nervyos. Ngunit isa lang aking kinapitan, ang ating Panginoon Jesus. Sabi ko, Lord, dagdagan mo pa ang aking buhay. Kasi nais ko pang maglingkod sa iyo. And every day, inside that room in the hospital, here in UAE, I always pray to God. I kneel down and ask mercy. Amen. Dahil maraming namatay during the time. Some of my friends, others are pastor also. Ngunit doon ko napatunayan na kapag tayo iniluhod natin, humingi tayo sa Kanya ng mercy. Remember that the Lord is a merciful God. Sikapin nating matouch ang puso ng Lord. Na hindi lamang tayo nangangako sa salita, ngunit ginagawa natin. Nung sinabi ko ng Lord, tugtungan mo ang buhay ko para ako ay patuloy na maglilingkod sa iyo. At ito na nga, patuloy akong nagpapagamit sa Kanyang ministeryo. Panghawakan natin ang salita ng Diyos
dahil ang kanyang salita ay hindi nababalit. Hindi sinungaling ang ating Diyos. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Ang kailangan lamang natin, maging matatag. Huwag masyadong mapagkabak dahil ito'y nakakadulot lalo o nakakadagdag lalo ng karamdaman. When we pray to God, believe that you receive it in Mark 11:24, if I'm not mistaken. Sabi niya, believe that you receive it. Do not doubt. Yun ang gusto ng Lord, na hindi tayo nagda-doubt. If the doctor says na wala na tong pag-asa, ang doktor ay tao. Ngunit kapag ang Diyos nag-decide na pagalingin ka, bubugtungan pa ang buhay mo, amen? No one can stop that. Yes. Dahil yun ay salita lamang ng doktor. Ang ating paniniwalaan ay ang pangako ng Diyos. Again, merong requirements. We need to accept Him as our Lord and Savior. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kailangan natin siyang tanggapin sa buhay natin. I-acknowledge natin na kapag wala siya sa buhay natin, ay wala tayong magagawa. At ihingi mo ng patawad ang lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Yes, that is a requirement. You need to confess all your sins. And pag ginawa mo yan, asahan mo ng ating Panginoon, papatawarin ka niya. Amen? Nawa na natutunan po tayo sa araw na ito sa mensahe ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos. God bless everyone and have a blessed Tuesday.